Mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako, babae ang dahilan ng pagbaba ni BBM sa kanyang pwesto. BBM, Malacanang nanginig na sa isasampang impeachment laban kay BBM. Kung akala nila na si BP Sara lang daw ang masasampahan ng impeachment kasi nag-ready na yung iba dyan very ready na sila excited na silang sampahan ng kaso, impeachment case si BP Sara ngayong Pebrero, hindi lang pala si BP Sara, pati si BBM nasampahan ng kaso at parang mas hot topic ang impeachment case ni BBM. Naku po. Sabi pa ng Malacanang, sabi ni Claire Castro na ititreat nila ang impeachment ni BP Sara kagaya ng paano nila iniimbestigahan ang flood control. Hindi daw pipigil si BBM sa impeachment ni BP Sara. And of course naman BBM, hindi mo pipigilan ang mga taong mag-imbestiga at sampahan ka ng impeachment. Sabi ni Claire Castro na alam na namin kung sino ang nasa likod ng impeachment ni BBM, ang mga DDS. Halata naman Claire Castro, alangan kung ang mga Arroyo ba, or ang mga Aquino, or ang mga Pinklawan, or ang mga Unipink, or ang Marcos loyalista, pero hindi mo alam, Claire Castro, baka itong mga Unipink at mga Pinklawan ay posible ding nasa likod ng impeachment ni BBM kasi ramdam na Claire Castro ang magpapa-impeach kay Sara yung mga makabayan, yung mga anak bayan, mga ACT teachers, yon, ang kabataan party list, yung kung sino ba ang gusto nilang kausapin ang posibleng magsumite ng impeachment case. Pero wait lang kayo kasi gulong ng palad. Noon, excited sila sa impeachment ni Sara. Pero ngayon, parang ang mga tao excited sa impeachment ni BBM. Naku po! O, eto kabibig ha. Manood tayo ng isang video kung saan merong psychic na si sikat tong mga kabibig. O, manood tayo sa kanyang prediction. Prediction na kung sino ba ang posibleng babae ang magpapababa ang dahilan para magpalit ng administrasyon from Jovi Vargas. No, pero dahil na may gulo, sana malampasan ito ng ating presidente, no, yung nakikita kong gulo. Kasi kung papansinin mo noon, bago maupo ang presidente, nag-ulit kami ng interview ni Ms. Aiko Melendez. Sinabi ko, magiging dahilan ng pagkabagsak ng ating administrasyon ay kagagawa ng isang babae. Pero hindi tayo sigurado kung sino yung babae. Which is, nangyayari ngayong gulo, pero hindi pa natin nakikita kung siya yung mapapalitan. Kasi ang dasal ko naman, matapos sana. Sana matapos, Ngayon, kung hindi niya matapos, well, yun sinasabi ko na maaaring magkaroon siya ng problema at maaari siya maalis sa posisyon. Pero dasal ko pa rin naway matuloy niya pa rin ang sigla. Matapos niya. Matapos. Yun, kabibig. O, pakinggan ulit natin ha. No, pero dahil nga may gulo, sana malampasan ito ng ating presidente, yung nakikita kong gulo. Kasi kung papansinin mo noon, bago maupo ang presidente, nag-ulit kami ng interview ni Ms. Aiko Melendez. Sinabi ko, magiging dahilan ng pagkabagsak ng ating administrasyon ay kagagawa ng isang babae. Pero hindi tayo sigurado kung sino yung babae. Which is, nangyayari ngayong gulo, pero hindi pa natin nakikita kung siya yung mapapalitan. Kasi ang dasal ko naman, matapos sana. Sana matapos, Ngayon, kung hindi niya matapos, well, yun yung sinasabi ko na maaaring magkaroon siya ng problema at maaari siyang maalis sa posisyon. Pero dasal ko pa rin naway matuloy niya pa rin ang sigla. Matapos niya. Malaka. Mga psychic ang nagsabi na babae ang posibleng magiging dahilan para magpalit ng administrasyon. Nako, eto kabibig pa. Pinag-uusapan itong sinabi ni Congressman itong congressman na to, kakamping yata to. Pero grabe siya kung sinasabi niya ito. Nakikita ko, kung may impeachable offense ang presidente, ay yung betrayal of public trust. Oh. Kasi for 3 years, pinabayaan niya yung budget natin na masalaula.
Hala ka. na hindi siya kumibo. And that's tantamount to inexcusable gross negligence. Nakikita ko, kung may impeachable offense ang presidente, ay yung betrayal of public trust. Kasi for 3 years, pinabayaan niya yung budget Nako. natin na masalaula, Naku. na hindi siya kumibo. Naku. And that's tantamount to inexcusable gross negligence. Hala. Yun na nga ang sinasabi, Kabibig. Ito Kabibig, ito ha. Basahin natin to. Kita nyo naman ito. 48% ng mga Pinoy walang tiwala kay Marcos Jr. Halos kalahati ng mga Pilipino ang walang tiwala kay Marcos Jr., mga Kabibig. So do you think, mga Kabibig, itong impeachment ni Bongbong Marcos, hindi ito susuportahan ng mga tao? Kasi ito, sa kanyang kakayahang tugunan ang controversial na flood control scandal ayon sa pinakahuling survey ng PulseAsia, ito daw ang rason ng mga Pilipino na wala na kaming tiwala kay BBM. Puro lang salita, puro pabudol statement, pero walang na, sino ba si Sara Diskaya lang ang nakulong? 'Di ba? Wala naman nakulong. May nakasuhan nga, pero nasaan ba sila? Nakapagpiyansa yung iba. Kaya ang Kabibig, sabihin iba, hindi tayo maniniwala kay Bongbong. Oy. Maniniwala tayo kung si Martin Romualdez ay tawag dito, makasama sa sa kulungan. Huwag naman po kayong ganyan, mga Kabibig. Ito ha. Ito ibinunyag ni Palace Press Officer Claire Castro na mga supporters ni VP Sara ang nais mag-file ng impeachment complaint laban kay BBM. Naku Claire, baka matulala ka na hindi pala supporters ni VP Sara. We don't know, di ba? Kaya huwag tayong agad-agad manghula or mag-judge. Ito Kabibig. Mag-ready ang Pangulo. Babasahin muna kung meron mang complaint. At di umano, ito yung nakita na rin natin sa balita, na di umano na may lumapit sa isang mambabatas na mga supporters ng isang politician. So, at mukhang sila ay mga miyembro ng DDS. Okay? Oh. So, sa mga supporters po ng Vice Presidente na nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint, mas maganda po siguro bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Una-una dahil ang usapin dito, Wala namang problema. Bakit mo pipigilan ang mga gusto magsampa ng impeachment? Kung ito ang nakikita nila, wala namang problema doon, Claire Castro. Ano tutulungan? Nako po. ang impeachment complaint ay hindi ito pang media lamang. Hindi naman. Hindi ito panakot lamang. So it means yung impeachment ni BP Sara panakot? Pang media lang? Ala, nahuli. Galing sa bibig. Yung impeachment ni BP Sara panakot, pang media lang pala. Panakot ni BP Sara kung hindi, sige Sara, kung hindi ka susunod sa akin, impeach ka. Ganon. Pang media lang. Para siraan si BP Sara. Kung klinik na mga tao or kinagat na mga tao, ang impeachment ni BP Sara at si BP Sara masisira ang pangalan, good job kayo. Pero hindi Mas maganda po na masagot ang mga issue dahil sinasabi nila ang paglalabas di umano ng balak ng mga supporter ng mga Duterte na magsampa ng impeachment. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas di umano ang Vice Presidente sa mga isyung paglustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. Pagtanggap ng pera mula sa mga drug lords. Bago na namang issue yung drug lords na naman ang kinakausap nila. Ano ba naman ito, mga Kabibig? How about yung mga bilyones, mga trilyones, yung sinasabi ni Zaldico, malit ang pera? Hindi ba pwedeng imbestigahan din yun? Ngayon, sa BP Sara, milyon-milyon ang inon ko. So mas magandang masagot po yan. At ang Pangulo naman, handa naman po sa lahat ng pagkakataon dahil siya po ay gumagalang sa konstitusyon, gumagalang po siya sa proseso. Pero kung pag-uusapan po natin ay breach of public trust, dahil nabanggit ito tungkol sa di umanong pagpirma sa mga sa GAA. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. We're talking about pirma, not nakaw. Halate. We're talking about pirma, not nakaw. 'Di ba? Ang dahil sa pirma niya, marami mga politikong nagnakaw. At bakit defensive ka sa word nagnakaw?
Alam naman natin na Guinness Book Record nga yung pamilyang Marcos na magnanakaw. Ngayon, si BBM hindi magnanakaw, dugong Marcos yan. Ni Claire Castro naman. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. So, kumusta na po? Kung nag-iimbestiga siya, kumusta na? Meron na bang nakulong? Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Te, yung Mary Grace Piatos, hindi mo talaga kilala, te. Oy. Yung Mary Grace Piatos, te, alam mo naman confidential funds yan. Baka si BBM meron din mga pangalan dyan na wala dito, wala dyan. Kasi hindi tinignan yung confidential funds ni BBM. Baka magulantang ka ding Claire Castro na may mga pangalan din doon. Baka yung pangalan mo nandun din, joke. Di ba, kabibing? Naku, si Madam Claire talaga, defensive na, nanggigigil na. Naku, mga kabibig, eto nga ang sabi ni Congressman Edgar A. Rice, impeachment laban kay Marcos Jr. medyo exciting. Mukhang medyo exciting yung House sa Pebrero. Palagay ko hindi lang yung impeachment ni VP Sara yung lihigan ko. Meron ding mga kongresista na magfa-file din ng impeachment laban kay BBM. Alam niyo kung sino ang masaya dito? Ang mga Pinklawan. 'Di ba? Ang mga Pinklawan ang masaya dito. Ang batay sa kayang pahayag sa isang panayam, posibleng iangkla ang pagiging batayan ng impeachment laban sa Pangulo sa mga umano'y anomalya sa panukalang 2025 national budget, gayon din sa 150.5 billion ang program appropriations na isinama sa 2026 General Appropriations Act GAA, isang isyong matagal ng kunesyon ng ilang mambabatas at sektor bilang bukas sa pag-aabuso. Kung tuluyang maisulong, inaasahang lalong pag-iinit sa politika sa Kamara ngayong Pebrero kasabay ng tumitinding bangayan sa budget, pananagutan at kapangyarihan sa loob ng pamahalaan. Yan mga kabibig, parang nakikita na natin na medyo... Pero sabi naman ni Ortega sa impeachment laban kay Marcos Jr., ang impeachment ay hindi isang press release. Ito ay prosesong constitutional na nangangailangan ng ebidensya. May ebidensya sila sa GAA. Hindi yung press release, di ba? Naku, si Ortega talaga. According to Adjong, any impeachment complaint must be supported by clear facts and solid proof. Anything less will not pass constitutional scrutiny. Impeachment is a serious constitutional process. It cannot be based on rumors, speculations, or political talk. Depende na sa magsasampa ng impeachment. Kung meron silang ebidensya, hindi na yon rumor, speculation, or political talk kung may ebidensya. Kaya Adjong, wala lang. Yun kabibig, parang lahat ng mga kasangga ni BBM, same lang ng script, same lang ng mga statement na hindi daw media talk, hindi ito political talk, ito, makinig tayo dito sa isang vlogger na bumanat din. Ito na. Meron daw magfa-file ng impeachment complaint laban kay Marcos. Agoy. Bago to. Meron daw magfa-file ng impeachment laban kay Marcos kasi nga wala nang tiwala ang taong bayan sa kanya. At isa sa mga grounds ay betrayal of public trust. Dahil daw sa pagnanakaw sa gobyerno. Aba, maganda ito. Sige, karera sila, no? Karera sila ni Vice President tsaka si President, no? 125 million. Tapos 1 trillion .04. Sino kaya? Maganda ito. Alam mo yung mga politiko, pag natutunugan nila kung sino yung malakas, doon sila kakampi. Of course. Kasi alam nila, pag hindi makuha yung impeachment kay Vice President, tapos ang buto-buto eh. Alam mo yung kawawa dito, itong mga vloggers na mga nambastos kay VP. Hala ka. Kawawa talaga ito. Hindi kay VP ito kawawa. Sa mga supporters ni VP, pag si VP na maging Pangulo, sigurado yan. Hala ka. Sigurado yan.
Diyan talaga yung Hala ka. may magtatakbuhan talaga dyan. May magtatago at may lulubog. Oo. Pero maganda itong balita na ito, ha? May magfa-file ng impeachment complaint. Sino kaya yun? Sino At kaya? sino kaya ang congressman na mag-i-endorse nito? Hala ka. Yan. Magandang abangan yan. Kasi pag nangyari yan, kahit hindi yan matuloy, isang insulto yan sa Pangulo Correct. dahil nakaupo siya, may nakalusot na isang complaint laban sa kanya. Tama. Malaking insulto talaga kay BBM yan, mga kabibig. O eto si Atty. Rowena Guanzon para mahimasmasan din yung mga yung mga kontra. Ito na. Atty. Rowena Guanzon, go. Maraming mangyayari itong buwan na ito ng January, no? Sure yan. Siyempre, ang mga anti-Sara, nagpe-prepare na ng kanilang impeachment complaint. O, meron na nga yata, di ba? Nag-file na. O, pero I'm sure nagpe-prepare na yung mga congressmen na nautusan na ma-impeach si Sara, nagpe-prepare na rin sila. Ngayon, based on the Supreme Court decision noon, natalo sila dahil walang due process yung impeachment doon sa House of Representatives, magiging maingat na sila. Yan. Kaya, siguro naman, bibigyan nyo na ng kopya ang lahat ng congressmen, congresswomen, kahit na yung hindi nyo kasabwat. Hala. Ano sinabi ni Kong Egay Arice? Hindi siya sasama dyan sa impeachment na yan, hindi siya boboto dyan. Dahil alam niya na may kapalit yan, yung perma nila. Diba? Yun naman sinabi ko noon eh. Walang due process at tainted yan. Dahil yung mga representatives of the people ay hindi naman talagang yan ang gusto ng kanilang mga constituents. Kaya suggestion ko sa inyo mga congressmen, magtanong-tanong kayo dyan sa distrito nyo. Magpa-survey kayo ng objective kung gusto ba ng constituents nyo na pumirma kayo dyan sa impeachment. Yan. Yan. Kasi kung representatives kayo of the people, kailangan yun ang nire-represent nyo. Hindi yung bulsa nyo. Diba? O sige. Aabangan namin ang inyong galaw-galaw dyan sa House of Representatives. Alam mo, nakakahiya na talaga yun. May kausap ako mga congressman. Yang hiya na sila. Hala. Tinanggal na nila yung mga plaka nilang number 8. Yang hiya na sila. Hala ka. Huwag na kayo magplaka ng number 8. Baka mabato kayo ng mga tao ng kamatis at itlog. Hala ka. No, Atty. Rowena Guanzon, meron itong mga close na congressman. So yun po kabibig, kaabang-abang ngayong Pebrero, itong, of course, alam naman natin na meron talaga magsasampa na impeachment kay VP Sara. Itong kay Marcos, sino kaya sa mga kongresista ang magsasampa na impeachment case laban kay Marcos? Exciting to. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.